Nauga na? Ay, naku, delikado yan. Paano kaya yan? Ilan taon na po ba itong bahay niyo? Ano po pala ito? Nasa 3 po. 4 sa 3. 4 na taon. Ilang taon na pong abandonado ito? Ano po, siguro mga padalawa. May service lang po sila kahit bike lang po yung may sidecar, makakaano po pagpasok. Maayatin sundo sila. Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay, muli nagbabalik ako po inyong lingkod, si Kaagapay Mark. Bali ngayong araw po mga kaagapay, update ko kayo dun sa sitwasyon nila Kuya Eric at nung may 8 anak na iniwan ng kanyang asawa. Halos 1 week na rin, magto 2 weeks na ata nung huli ko silang na bisita. Kamustahin po natin yung sitwasyon nila. At yun nga po nung nakaraan mga kaagapay. May nagpaabot na po sa atin ng tulong para kila Kuya Eric na para mapabubungan po yung kanilang dating bahay na nagiba ng bagyo. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am Rochelle Peru na Israel. Yan, ingat po kayo palagi dyan ma'am. Nakakalungkot yung balita na sa nangyayaring digmaan. Pray tayo na sana matapos na yung digmaan kasi kawawa yung mga inosente, lalo yung mga bata. At shoutout nga din pala kay Ma'am Delia, nagpaabot din po siya ng tulong para sa pamilya ni Kuya Eric. Nagbigay din po siya ng 5,000 pesos. Ayan, maraming salamat po ma'am. At ganun din po kay Lola Jet at Lolo Hermes ng USA at sa kanilang kaibigan po kay Ma'am Carmen. Yan, thank you so much po kay Lola Jet at Lolo Hermes at sa friend po nila kay Ma'am Carmen. Ayan. Tapos nag-pledge din po sa atin si Ate Gina ng UK kung di ako nagkakamali. Maraming salamat po kay Ate Gina. Ayan. Samahan niyo po ako, bisitahin natin sila Kuya Eric. Nung nakaraan lamang po mga kaagapay, nagdaan din ako sa kanila dito. Pina-estimate nga natin yung kanilang bubungan at bala ko po kasi ibakal na lang yung gagawin kasi sa gitna po ito ng palayan. Kung magkaroon po ng bagyo ay mas matibay po yung bahay nila. Sa palagay nyo po mga kaagapay, ano po yung mas maganda? Kasi ang naisip ko mas maganda solusyon pang matagalan, yun nga yun pong yung bakal. Kasi ito pong open area ito itong lugar nila, Danawan, Palayan, gitna ng bukid. Pag nagkaroon ng bagyo, yung tama nung impact ng hangin, salong-salong nila dito sa gitna ng Danawan o Palayan. Kayo po, may kung ano po yung magandang suggest nyo. Ako po kasi iniisip ko yung pangmatagalang solusyon at mas mapakikinabangan nila. Tara, puntahan po natin sila Kuya Eric mga kaagapay. Ganda dito mga kaagapay. Green na green na yung Danawa. Yeah. Ganda ng view. Nakakamiss talaga yung sa yung mga nagko-comment sa atin, namimiss nila yung buhay probinsya. May dala tayong bigas dito saka tinapay para sa mga bata. Kamustahin natin sila. Tao po. Ay, walang tao. Nakinda ko yung gupo di bata. Asan si papa mo, ha? Akarafain ko po. Nak? Akarafain ko. Oh, anong ginagawa ni papa mo? Nasa kapitbahay. Ay, gapon po. Oh, saan yung mo, chinelos mo? Ay, inang. Pawis na pawis ka pati. Antayin natin si Kuya Eric, pinapatawag natin. Oh, ginamasa na nila. Yung dito sa ito po kasi yung dating kusina nila mga kaagapay. Ayan. Yan, kahoy po yung dati nilang bubong. May mga bakal pa naman, may pagkakapitan pa ng ng bakal.
Ayan. May mga kaagapo yun. May pagkakapitan ng bakal. Ano kayang ginagawa nila Kuya Eric dito? Nakaraan ano ito, madamo. Kasi walang kasiguraduhan kaagapay yung tinitirhan nila dito ngayon kasi gaya nga po nung sabi nung unang usap namin ni Kuya Eric ay malapit na rin po sila paalisin dyan sa tinutuluyan nila ngayon. Kaya po yun yung mas naiisip kong pang matagalang solusyon sa kanila. Yung mabubungan po itong bahay nila, malagyan lang ng bintana, pinto. At kung sakali man na paalisin na sila ay meron silang malilipatan. Kasi naawa ko doon sa mga bata kay Kuya Eric, lalo may sakit. Mamaya pagdating niya tatanong ko kung nakapagpa-check up ba siya kasi sobrang payat ni Kuya Eric. Dapit hapon ng mga kaagapay. Ito yung dati nilang kusina, nagiba na. Isa, ano nga may dala ako sa inyo, oh. May bigas dito, Neng. May tinapay. Saan ka galing? Ganun po. Nag-school ikaw? Nag-school ikaw, hindi? May tinapay ka dito, oh. Saan natin ito lalagay bigas mo? Saan natin ito lalagay bigas mo? Kamusta ang tulog mo dito? May bago kang higaan. Masarap ang tulog mo? Ha? Hindi na masakit sa likod? Nagpasok ka kanina? Nagpasok ka? Hindi. Bakit? Medyo mahihain pa ito si Isa. O, kain ka na, Ning. May tinapay ako dito, ha? Tuloy ako, Ning, ha? Yung mga kagapi dito sila natutulog. Tapos ito yung binili natin nung nakaraan sa kanila. May foam na ito para at least kahit pa paano masarap man yung tulog nila. At hindi ba ma-absorb ng katawan nila yung masyadong lamig ng sahig. Kasi baka mamaya si Kuya Eric ay sana wag naman, sana okay yung baga niya. May biskuit ka pa dyan, eh? May biskuit ka pa? Ubus na. Medyo matagal din ako nung huling nakabisita dito sa inyo. May bigas pa kayo? Wala na? Ubus na? Meron. Meron pa. Kwento sa akin ni Kuya Eric, itong ano na ito, sa co-op po ito. Yan, sa co-op. Pansamantala muna silang pinatuloy dito. Pero pag kukunin na ito, gagamitin na, aalis na rin po sila dito. May solar po sila dito, mga kaagapay. Wala ka electric pan dito, Neng? Ha? Pero malamig dito pag gabi. Malamig naman. Asan si Kuya Enrico mo? Nandyan po. Nandyan? Opo. Hintayin lang natin si Papa mo, ha? Ilan taon ka na nga? 7 6? po. 7. Anong grade mo na? Kinder po. Grade? Kinder. 8? Kinder. Kinder ka pa lang. Dapat anong ka na? Mga grade 2. 7 ka na kasi yung anak ko 4 years old, kinder daycare na siya. Madalas kang uma-absent? Madalas kang absent? Nalalayuan ka sa school nyo? Anong sinasabi sa'yo ni teacher kapag di ka nakakapasok? Tinatanong ka ba ni teacher kung bakit hindi ka nakakapasok? Ay, hindi. Ha? Hindi. Sa isang linggo, madalas, ilang araw ka pumapasok? Hindi na po pinapapasok. Di ka na pinapapasok. Sayang naman. Yung iba sa anak ni Kuya
Enrico, no, huminto. Ang layo po kasi talaga ng school nila dito, mga kaagapay. Kawawa yung mga bata, lalo pag naglalakad. Ayan na si Kuya Eric, kasama niya yung isa niyang anak. Ito medyo mahihain itong ano niya, anak niyang isa. Yeah. Magandang hapon, Kuya Eric. Saan ka po galing? Suot ka na yung jacket na binigay natin. Sa Danawan? Tingin po ako doon sa tatalupan. Okay. May patrabaho ulit sa'yo? Po. Dalawang sagip, papatalukan. Ilang hektarya po yun? Dalawang pitak lang po yun. Dalawang pitak. Dalawang? Sagip. Dalawang sagip po. Mga ilang sukat po yun? Ay, maliit lang po yun. Tataniman mo? Po. Nung nakaraan mga kaagapay, galing ako dito sa kanila. Oh, wala ka tsinelas. Wala kang tsinelas. Nakabikit lang po ako Pag sanay talaga sa bukid, mas madalas nakapaa. Ano? Ano po ginagawa niyo dito? Bago yung kulungan ng manok. Kulungan ng manok? Ito si ano, si Eric, si ano, Hindi. si Jeric. Ito si Isa. Di na daw ito pumapasok, Kuya Eric. Hindi nga po at nahihiya na daw po mag-ano, yung mula pagkalbo eh. Ayaw na pong magpasok, nahihiya na daw po. Sabi ko bakit mahihiya ka? Kinder pa lang pala siya, 7 years old. Dapat yan nasa grade 2 na yan eh. Nahihiya siya kasi nakawig na lang po siya mga kaagapay. Kwento ni Kuya Eric. Kinalbo mo po siya gawa ng... Pasok na to. Ito si ano, si Enrico. Yung isang anak ni Kuya Eric. Ito mga kaagapay yung pina-estimate ko nung nakaraan. Ito. Yung inabot po siya ng ano, 66,730. Yung pina-estimate po natin itong ano, bubungan nila. Bubong pa lang po yung mga kaagapay. Ang laki ng magagastos dito sa bahay nila. Nauga na? Ay, naku, delikado yan. Paano kaya yan? Hindi po ang ano niyang kuya. Iaano po dito para magtibay po siya. Iaangat po yan. Para magkapusit. Para po yun. Wala po yung bigay. Oo nga po, pansin ko. Wala po siya pating mga poste. Wala po kaya dapat ito nakaano lang siya mabuhusan ito. Para magtibay po, maglaban-laban. Pag ayun, delikado pag halba, inuna ang bubong. Oo nga, parang ano din, parang baliwala din. Mabagsak. Kasi kailangan matibay yung haligi mo, tapos yung semento mo. Oh, Dapat po kumapit ito na kumantik siya dyan. May bigay din siya. Para mag-hawak. Tapos sa kabila. Wala pa po yung ano. ilan taon na po ba itong bahay niyo? Ano po pala ito? Nasa 3 po. 4. 4 na taon. Ilang taon na pong abandonado ito? Ano po, siguro mga 2. 2 taon. Kaya parang ano na siya, marupok, magalaw. Delikado. Pero po matibay po yung pag napilis yan tapos na anuhan. Matigas po din yan pag laban-laban na yung biga nila. Sa may biga po yan dyan eh. Sa ganyan. Pero subukan nating tanungin yung panday kasi hindi ako sigurado eh. Walang poste ito. Ito yung isang anak mo Ano pangalan mo, Neng? Si Erika. Hello, Neng. Hindi kami. Ha? Si kami. Ari kami. Okay. Baga magkantawa si kami ta maayos ang bahay. May tutulugan na. Yung pina-estimate kong ito, bubong pa lang ito mga kaagapay. Kaya mas maigi siguro kumonsulta muna tayo sa panday. Kasi Nagpunta na po yung mismo yung panday dito o yung pina-estimate ko po tapos sabi nga niya kung pwede niyang tumigasan niya yan kung isasabay mo pagkangat nito tapos bibigaan
para humawak-hawak, tapos Kami. pipinisin, matigasan niya yan. Oo, malaki-laki pang gastos yun, mga kaagapay. Bala ko sana Mabagsak mo pag bubungan Oo. na yan, ang delikado. yung mabubungan ito. Kasi nga, nung sinabi niyo po sa akin nung nag-usap tayo nung ano, wala- malapit na rin kayong paalisin dito sa Maani na po, pag-ani na ba? pag-anihan. Gagamitin na yan. Gagamitin na po, Lalagyan ng mga palay, mga paninda po. paninda. Paninda din. Ikaw ano, Jeric, nagpasok ka? Hindi ka nagpasok? Ikaw, Enrico? Hindi din po alam pa. Ikaw ano, si Rica May, nagpasok ka? Nag-aaral ka pa? Layo kasi ng school nila dito, ano? Pag nagpasok po ng maga, hindi na po nakakabalik. Ang mga ano nang magbalik. Kasi nga ano, Inaano na, pagod nga daw pagbalik na naman, tapos paano, uwi na naman ng hapon. Balik naman, lakad na naman. Yung may sasakyan pa pong motor na may hulugan pa yung anak ko at naihatid sundo sila. Ay ngayon, wala na po. Kung may service lang po sila, kahit bike lang po yung may sidecar, makakaano po pagpasok. Maihatid sundo sila. Sa yung ate nila, marunong po yung magbike. Pag wala po sila service, kumisan pag nag-uwi ng tanghali, hindi na po nakakaparasok at mga pagod-pagod. Minsan na dating nga alauna, alanganin na pong bumalik. Maigi po pag ako may pira, na kakabaon po sila. Pag wala po silang ano, ay talaga na-uwi po at magugutom sila din. Kaya yun po ang ano namin nasabi kung makaano lang ng kahit ma-service ng mga bata. Sa bawat ano po, talagang tinatamad na sila magpasok pag uuwi na ng maga. Kaya Sobrang pag init. Maga, mainit. babalik sila tanghali. Kaya pag maulan po nga, maghapon sila hindi na sila napasok. Dumalating lang nga po sa school, basa na. Kaya yung ano nga, parang natutuyo na ano. Nababasa. Binibilad ko na pag halimbawa, kagaya po nung maulan. Binibilad ko na lang sa, kahit yung sa apoy lang para tuyo, para pagkamaga, pwede nilang gamitin. Nagtrabaho kayo ngayon, Enrico? May trabaho kayo? Wala? Sila po. Sino? Trabaho. Si ate mo. Ito si Enrico yung madalas nagtatalok, tulong-tulong kay papa niya, kay Kuya Eric. Ikaw ba, Kuya Eric, napapa-check up ka na ulit? Po, lagang nga sa akin naman nga po, lagang ubo na naman nga po. Kahapon nga, nagpilit na naman magtalo kahapon at sabi ko pang bilbil nga ng bigat. Kagaya nung ano, yung tinalukan ko. Sabi naman pa ako siguro nasa 10 kilo. Sa 20 kilos po, ay 10. 200 lang sa MSP. Okay. Ay, nagpilit ako ng 10 kilo. Hindi ano man sa amin na konsumo. Ubus na ba yung bigas na dala ko sa inyo nung huli? Sabi sa akin ito, meron pa. Ubus na pala ni. May dala ko dyan, kaunting bigas ha. At may tinapay dyan. Kawawa man itong mga bata, na-delay na sila masyado sa school. Pag Kuya Eric, magpa-check up ka po, Kaya nga po sabi kahit ko, dyan sa provincial, pipila ka nga lang. Dapat maaga ka doon. ang ano ko po kaya, pag pa-dig up na naman po ako, baka bawalan naman po ako magtrabaho. Na mabibigat, oo nga, Kagaya po May magpa-dig up ka na ba? May history ka na nung dati, nung Meron sakit sa baga? po. Kaya pala, Wala pa akong ano nun sa, dati wala man akong ano sa baga. Yung mga hospital nga ako. Ang inano sa akin ng hospital, sa komplikasyon daw po ay nagpapasok ako sa yung nakalubod pa akong santo, lalagbar sa bituka. Ay ngayon po, nag-ano ako ng, ang sabi sa akin ng doktor, sa komplikasyon daw, ay tinubuhan pa ako. komplikasyon. Oo, yung may sakit daw pa ako sa baga. Yun Tubig ba? Tubig? Nagkatubig ka sa baga?
Kaya ka tinubuhan sa sa gilid ng ano mo, dibdib. Ano man pa nga po yung pagkaano sa akin, kaya parang namarder yung pagkaano sa akin. Yung ano, pinaupo lang po ako sa upuan. Nakayapos ako dun sa upuan. Tapos yung parang naging suldot na yung tagiliran ko. Ay nasigaw nga ako at parang yung anesthesia ay parang wala man yung anesthesia ang inano sa akin at naramdaman ko yung sakit. Sumbat-sumbat na naman. Hanggang May sumbat-sumbat. sa akin po talaga siyang pag yung nakano ako nang mag-ibat, yung parang nababatak po yung Napipersa. na parang na ano siya yung siguro baka yung parang may kagan na po bagay nagkakapit-kapit. Pag ako po nag-alsa ng mag-ibat, yung nasakit. Sa pag madaling araw, ay pag yun ang nasakit, mas maigip pa nga sabing yung sakit ng ngipin. Kala ko nga nung ano sabi ko ano na ako, sabi ko parang hindi ko nakakayahin. Mapatawag na nga sana ako dito sa kapitbahay. So sabi ko baka ako naano kung ano hindi ko nakakaya. Ito nga, nag-iyak na nga yan. Kala niya maano, nagang anuhan ako kung malamig na doon ang kamay. Sabi ko kaya ko pa to. Sabi ko hindi pa kinaan. Kung isa nga, parang naano na lang po ang ano ko. Tulo na yung luha ko pag nakikita ko silang ano. Sabi ko po nung pag ako namatay na. Oo nga naman. Ayun ko na, hindi man ako nakakaalala. Kaya kahit mabigat yung trabaho, kahit pinagbawalan ka din noon ng doktor, pinipuwersa mo yung sarili mo para lang may pang kain kayo, pambili bigas. Pag hindi naman po walang kakainin. Ay, tawa na nga po kahit sa pangungutang nga dito sa kapitbahay ay tagda na sa kao, sa may binibigyan man ako pag ako nag-utang na dahil alam man nila, binibigyan man po. Kahit nga sa mga tindahan, halos lahat na tindahan. Yan yung karamihan po sa mga nagtatalok. Karamihan po sa kanila yan may mga utang. Hindi pa nila, halimbawa, hindi nyo pa sinasahod, puro utang na, ano? Utang na sa palay. Minsan ba ang bayad sa inyo palay? Paano ba ang usapan nyo pag nagtatalok ka? Kagaya po nung yung tatalukan namin na yung sa palay po. Pagkatapos namin, bibigyan kami ng 2 sako. Sa anihan man na po yung makukuha. Ilang buwan yun? Ano po, siguro po mga Abril. 2 buwan na. Tama, mo na yung matanda. Hirap talaga ang buhay sa bukid. Kaya sa mga farmers natin, Kaya yung may inaantay po pag nag-extra ka muna. So, mga kaagapay. Kasi mauga talaga. Punta na din ako, Kuya Eric, ha? Pagpasensya mo na po yung dala ko dyan. Ano? Salamat pong maray. May mga nagpaabot man na sa atin ng tulong. Kaya lang, hindi pa sapat yung ano natin para maparepair itong bahay nyo. Maraming salamat po sa inyo. Lahat pong nakakaalala po sa amin para po kayong hulog langit sa amin. Na yung po tinutulong po ninyo. Maraming salamat po. Dahil kung hindi po sa inyo, hindi po maayos ang bahay namin. Ako po talaga wala nang lakas na ko pong para makapabahay at ako po talaga may naramdaman. Kulang-kulang pa nga po halos sa pagkain ng hanap buhay namin. Kinikita mo po. Si Kuya Eric, bisitahin ko na lang po ulit kayo dito, ano? Kawawa man din itong mga bata. Ito talaga yung pinaka problema nila, yung pagpasok nila ng school. Madalas silang hindi nakakapasok. Kuya Eric, ingat po kayo palagi, ha? God bless po sa inyo, ano?
Maraming salamat po yung nagtutulong sa amin. Sana po na ano po na sana po maayos na po itong bahay namin para may masilungan na po kami maayos. Sa kung ayusin na po kami dyan, wala po kami matutulugan na ano. Sana po yung talagang ano lang po namin na maayos mo na po itong bahay namin. Kahit pa paano, may matulugan po kami maayos. Yun na lang po talaga din ang pangarap ko para yung mga anak ko po parang pag nagulan-ulan, hindi kami parang mga tuta dyan sa tabi. Sisiksikan. Kung saan natulo. Minsan nga yung naano namin na ano, bumagsak po yung talaga yung hero at na ano na yung ano, tinatong ko na lang at ano, at muntik na maipit pa yung anak ko. At bumagsak na po, hindi kinaya yung tubig. Okay lang kayo ha. At pag madagdagan pa yung pondo para sa pagpaparepair nitong bahay nyo, ano, una na ako, Enrico. Si Jeric ha, ingat po kayo palagi. Yan mga kagapay, inabot na tayo ng gabi. Please like and share po ng ating mga upload videos. Malaking tulong na po yun para sa aming mga charity vlogger. Maraming salamat po muli sa panonood ninyo mga kaagapay. At lagi po tayo mag-iingat, lagi po magdarasal. Kita-kita po tayo sa mga panibagong upload videos po natin. Maraming salamat po mga kaagapay.